Ang kotseng ito ay nakatakbo na ng 1,000,000 milya, nang hindi pinapatay ang makina o nagpapagasolina, na mahirap intindihin. Higit pa rito, ang kalsadang ito sa bundok ay tila walang katapusan. Sa simula, hindi napansin ng 4 na kabataan ang anumang kakaiba. Itinuring lang nila itong isang ordinaryong biyahe. Pagkatapos ng graduation, hanggang sa pumasok ang kotse sa isang kakaibang, madilim na kagubatan. Si Tyler, na nagmamaneho, ay biglang napansin na tila nalampasan niya ang isang liko. Bagaman ipinapakita pa rin ng Jeepas na narito sila, diretso lang ang daan. Pero hindi siya nag-atubiling magpreno at sanay na nag-U-turn. Gusto ni Tyler na bumalik sa sangandaan kanina pero nagulat ang lahat, nang makitang dead end ang nasa harap nila. Namutla si Tyler sa driver's seat, noong dumaan siya roon kanina, malinaw na bukas ang daan. Bakit paglingon niya ay naging dead end na ito? Hindi rin makapaniwala ang dalawang kaibigan niya sa backseat. Hulaan nyo, mali ba ang naging liko ni Tyler sa eskinita? Pero si Tyler ay bihasang driver, paano siya makakagawa ng ganoong katangang pagkakamali? Puno ng pagdududa, naglakad siya patungo sa banta ng damo sa harap upang suriin ito. Ang hitsura nito ay parang kakatumpok lang. Biglang may narinig na kaluskos sa harap, at si James, na bumaba ng sasakyan para magpahangin, ay nakapansin din sa ingay. Mula sa malayo, sinundan niya ng tingin ang liwanag ng headlight ng sasakyan. Sa loob ng mga damo, tila may anino ng isang taong nakaupo. Sa sumunod na sandali, isang grupo ng mga tao ang sumugod na parang mga baliw. Sumisigaw sila at gustong pumasok sa sasakyan, habang mahigpit na nakasara ang pinto ng 2 taong nasa loob. Nakatayo lang si James, hindi alam ang gagawin, hanggang sa tumakbo si Tyler para paalalahanan ang mga baliw na ito. Mukhang wala silang interes sa kanila. Sumigaw silang dalawa sa kanilang mga kaibigan sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo pasulong. Agad na naintindihan ni Dee ang ibig sabihin, mabilis na umakyat sa driver's seat at pinindot ang gas ng sasakyan. Sa ingay ng umuugong na makina, binuksan ng 100 ng dugo. Matagal nang naghihintay sina James at Tyler sa unahan. Agad silang dalawa tumalon sa sasakyan. Mabilis na pinindot ang gas, at sa wakas ay naiwan nila ang grupong ito ng mga hindi kilalang umaatake. Gayunpaman, ang puso ng bawat isa ay puno ng pag-aalala. Ang daan sa bundok na ito ay diretso lang pasulong, hindi rin nila alam kung saan pupunta. Gaano pa katagal bago makalabas, ang pinakamahalaga ay ang nasa tangke ng gasolina. Kalahati na lang ng sangkapat ang natitirang gasolina. Huminto si Dee para makipag-usap sa lahat, ngunit hindi nagtagal ay may mga taong sumugod mula sa magkabilang panig ng kalsada. Wala siyang nagawa kundi paandarin muli ang sasakyan. Dahil sa sunod-sunod na kakaibang pangyayaring ito, nakaramdam ang lahat ng kilabot. Sinubukan nilang tumawag para humingi ng saklolo, pero walang kahit anong signal sa lugar na iyon. Paunti-unting sumisikat ang araw ngunit may natuklasan silang mas nakakatakot na katotohanan. Magdamag silang nagmaneho pero ang gasolina sa tangke ay nasa 1/4 pa rin. Nagduda si Dee kung sira na ba ang gauge nito. Nagbabala naman si James na huwag patayin ang makina. Pagparada sa gilid ng kalsada, binuksan ni Tyler ang hood para suriin ito. Bumaba si Dee para huminga ng sariwang hangin, ngunit pagkalipas lang ng ilang minuto, nakita na naman nilang muli ang mga kakaibang taong iyon na sumusugod sa kanila. Mabilis silang sumakay lahat. Habang nagmamaneho si Tyler ay nagrereklamo siya. Hindi niya maintindihan kung saan ba talaga nanggaling ang mga taong ito. Ang kapaligiran sa loob ng sasakyan ay lalong nagiging masikip, at mayroon pang ang nagsimulang mag-isip ng iba't ibang posibilidad. Namutla si James. Nagtataka kung patay na ba talaga ang lahat. Kung hindi, paano mangyayari ang ganitong kalokohan at kakaibang bagay? Gayunpaman, mayroon pa ring kaunting pag-asa sa puso ng lahat. Basta makalabas sila sa nakakainis na daan sa bundok na ito, makakabalik sila sa normal na lipunan. Gayunpaman, mabilis na sinampal ng katotohanan ang mga tao. Maghapon silang nagmaneho pero paikot-ikot lang ang sasakyan sa kagubatan. Para bang hindi na matatapos ang kalsadang ito sa bundok, at mas nakapagtataka ang susunod na nangyari. 24 na oras na ang nakalipas mula nang maligo sila kahapon. Wala silang kinain pero hindi sila nakakaramdam ng gutom, kahit antok ay wala rin. Tila huminto ang paggana ng kanilang mga katawan. Parang ang gasolina sa tangke na hindi nauubos. Dahil sa kakaiba at hindi maipaliwanag na pangyayaring ito, may mga nagsasabing isa lamang itong masamang panaginip. May nagsabi pa na isa itong mass hallucination, bakas ang pagod sa boses ni James. Nag-iisip kung isa ba itong uri ng impyerno, kung saan kailangang magsisi o hatulan ang mga tao. Habang nagmamaneho, sinubukan ni Tyler na pakalmayan ang lahat at pinayuhang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Dahil hindi nila alam kung patay na ba talaga sila, o hindi. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay malaman agad ang sitwasyon. Sandali lang, huminto si Tyler at pinagmasdan ng lahat ang paligid. Kinuha naman ni Dee ang kanyang telepono at sinimulang mag-timer.
Pagkaraan ng halos 1.5 minuto, muling lumitaw ang mga baliw na iyon. Nang maunawaan nila ang panuntunang ito, maaari na silang maglakas loob na tuklasin pa. Sa wakas, naghintay sila hanggang sa sumikat ang araw. Huminto si Tyler sa kanyang sasakyan at mabilis na tumakbo sa kagubatan. Gusto niyang makita kung may nakatagong ibang daan palabas dito. Gayunpaman, ang nakita niya ay mga anino ng mga tao na nagtatago sa mga damuhan. Sa lalong madaling panahon, narinig ang tunog ng busina ng sasakyan sa likuran. Dumating na ang 1.5 minuto. Mabilis na tumakbo si Tyler pabalik sa sasakyan. Pagkaandar ng sasakyan, hindi niya napigil ang magreklamo. Masyadong maikli ang ligtas na oras, hanggang 70 metro lang ang kaya niyang takbuhin. Sa pagkabagot, inayos ni Dee ang radyo sa loob ng sasakyan, ngunit sayang dahil walang signal ang lahat ng istasyon. Pagkatapos, sinimulan na naman niyang ayusin ang mga gamit sa loob ng sasakyan. Puro maliliit na bagay lang gaya ng flashlight, lighter, at mayroon pang ang isang bar ng tsokolate. Sayang nga lang at hindi sila nagugutom, at pinayuhan pa sila ni James na huwag munang kumain. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang katawan, baka kapag kumain sila ay habang buhay na nilang kailangang tunawin iyon. Hindi na malayan, 3 araw na ang nakalipas habang nagsisiksikan silang lahat sa loob ng sasakyan. Paminsan-minsang paglabas para magpahangin ay tumatagal lang ng 1 minuto at kalahati. Paminsan-minsan ay pumapasok si Tyler ng malalim sa kagubatan para magmanman. Nakakapanghinayang na wala siyang napapala, ang mentalidad ng binata ay nasa bingit na ng pagkasira. Nagpa siya siyang makipagsapalaran para sa huling pagtatangka. Iyon ay ang pagtakbo sa loob ng gubat para manghuli ng isang baliw at tanungin ito. Gayunpaman, habang lumilipas ang bawat segundo, ang taong iyon ay sumisigaw lang. Wala talagang makuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kanya. Dahil dito, napilitan si James na hilahin si Tyler para mabilis na magtago sa loob ng sasakyan. Muli na namang nabigo, naging napakabigat ng atmosfera sa loob ng sasakyan. Ngunit hindi nila inaasahan na makakakita sila ng isang nakaparadang sasakyan sa gilid ng daan. Luma at sira-sira ito, kaya maingat na hindi lumapit si Tyler dahil baka isa itong bitag na inilatag ng kung sino. Subalit sabik si James na malaman ang katotohanan, kaya hindi niya pinansin ang pagpigil ng lahat at tumakbo siya palapit doon. Gayunpaman, walang tao sa loob ng sasakyan, at ang odometer nito ay nagpapakita ng numerong maximum na 999,999 na kilometro. Nawalan ng pag-asa si James. Malinaw na ang may-ari ng sasakyang ito ay gaya rin ng lahat, na natrap sa daang ito at sa huli ay natuklasan ang katotohanan. Kahit anong gawin ay hindi sila makaalis, kaya pinili nilang sumuko. Ang loob ng sasakyan ay lalong naging tahimik, walang nagbanggit ng mga walang kwentang biro, at wala nang naghanap ng paraan para makatakas. Kailangan din ba nilang sundan ang yapak ng may-ari ng sasakyan? Tahimik na pinindot ni Tyler ang gas sa pinakamataas na antas, gustong mabilis na makaalis sa walang katapusang kalsadang ito. Sa payo ng lahat, dahan-dahan siyang huminto. Pagkatapos, mag-isa siyang bumaba ng sasakyan, tiningnan ang walang katapusang kalsada sa harap nila. Nakapagmaneho na sila ng 76,000 km. Nawala na ang liwanag sa mga mata ni Tyler matapos ang paggalugad. Kahit ano ang sabihin, ayaw na niyang umalis. Sapat na ang tiniis niya sa loob ng bakal na kahon na ito. Umaasa lang ako na pagkakita ni James sa dulo, ay makakabalik siya para magpaalam sa akin. Nang makita ni Dee na si James na lang ang naiwan sa gilid ng kalsada, bumaba siya ng sasakyan at desperadong tinawag si Tyler. Nasaan siya? Nasaan na siya? Pero sumugod na ang mga baliw na iyon. Napilitan ang lahat na paandarin ang sasakyan at iwan si Tyler ng mag-isa sa gubat. Ang grupo ng 4 ay nabawasan na ng isa. Ang kalungkutan sa puso ng lahat ay may isip. Ang susunod na paglalakbay ay nakakainip at walang pag-asa. Kinailangan nilang humanap ng paraan para pumatay ng oras. Biglang natuklasan ni James ang isang nakakatakot na bagay. Sila ay nasa isang desperadong sitwasyon. Habang tumatagal, lalo silang nagiging manhid sa emosyon. Parang ang tagal na simula nang maramdaman niya ang pag-asa. O kawalan ng pag-asa. Pagkatapos marinig ito, naramdaman niyang napakalohikal nito. Kaya dali-dali niyang hinayla ang 2 pababa ng kotse, gayunpaman. Ang mga damdaming nakatago ay kailangan ding ilabas. Nakakalungkot, pareho silang napasigaw ni Adam. Ngunit si James ay tumingin lamang sa kanilang 2 nang walang emosyon. Hindi rin niya alam kung tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa, o kung sa tingin niya ay masyadong pambata ang larong iyon. Sina Dee at Adam, matapos ilabas ang kanilang pagkabigo, tila naging epektibo ito. Ang kanilang espiritu ay bumalik ng malaki, ngunit sa paglipas ng panahon, ang epekto nito ay nagsimulang bumaba ng malaki. Ang boses ni James ay mababa at paos, nagtatanong kung gaano katagal pa sila makakatagal. Ang tanging tugon na natanggap niya ay nakakamatay na katahimikan. Ngayon, nakakita na naman sila ng sasakyan sa gilid ng kalsada, at ang may-ari nito ay nakahiga sa damuhan hindi kalayuan.
Iyan ba ang sasakyan mo? Sa tanong ni James, bahagya lang lumingon ang tao, na may mga mata na puno ng kawalan ng pag-asa. Nang dumating ang oras, mabilis na sumakay ang lahat sa sasakyan. Hindi na nagsalita si James, hinigpitan lang ang hawak sa manibela, blanko ang mga mata. Marahil ang huling destinasyon ng lahat ay magiging katulad ng sa taong iyon. Ang paglalakbay na ito ay nakatakdang maging isang walang katapusang pag-ikot. Malinaw na naisip din ito ni Dee. Tinanong niya kung oras na para huminto. Ang pagpapatuloy nito ay wala talagang saysay. Ito ay magdudulot lamang ng walang katapusang pagpapahirap sa sarili. Bagaman labis na desperado si James, naniniwala siyang hindi pa panahon para sumuko. Anumang landas ay may katapusan. Hindi na nakipagtalo si Dee, ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay lalong dumilim. At si Adam sa tabi niya ay ni hindi man lang. Ang mga mata niya ay tamad ding gumalaw. Sa sumunod na 3 araw, mag-isa lang siya. Si James ang nagmamaneho, habang sina Dee at Adam ay parang mga naghihintay ng kamatayan. Hanggang sa hapon na iyon, bumaba ang tatlo sa sasakyan para lumanghap ng sariwang hangin gaya ng dati. Si Adam ang kusang nagmungkahi, paano kung sumuko na lang tayong lahat? Nang makita ni Dee na si James ay matiyagang gustong magmaneho pa ng kaunting oras. Agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan, pakiramdam niya ay hindi na kailangan ni James na pahirapan pa ang sarili niya. Hindi pinansin ni James ang payo at agad na lumapit para kunin ang susi. Kung gusto ni Dee at Adam na sumuko, natural lang na hindi niya sila pipigilan. Matapos paandarin muli ang sasakyan, huling tiningnan ni James ang dalawa niyang matalik na kaibigan at sinimulan ang sarili niyang pakikipagsapalaran. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may bagong pagbabago. Biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa maulap na kalangitan. Tuwang-tuwa si James. 2.5 taon na siyang nakakulong dito at hindi pa niya naranasan ang ganitong uri ng panahon. Sa pagkakataong ito, matatag siyang naniniwala na malapit na ang labasan. Hindi niya alam kung ilang araw at gabi pa ang lumipas nang biglang nakakita si James ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Sa harap ng bakanteng lote ay nakaparada ang isang tumpok ng mga abandonadong sasakyan. Mayroon ding signpost sa tabi ng kalsada. Ito na kaya ang dulo ng kalsada, ngunit ang inaasahan niyang labasan ay hindi lumitaw. Sa pagkakataong ito, tuluyang bumagsak si James. Umupo siya sa tabi ng sasakyan, at kinuha ang tsokolate na matagal na niyang hindi kinakain. Kumakain siya habang umiiyak. Ang halos 3 taon niyang pagtitiyaga ay nagdulot lamang ng ganitong kawalang pag-asa. Sa puso ng binata, labis siyang hindi makapaniwala. Ang unang malakas na sigaw na kanyang inilabas ay siya ring huling sigaw sa kanyang buhay. Sa huli, binalik ni James ang sasakyan at nagmaneho pabalik sa direksyon kung saan siya nanggaling. Sa pagkakataong ito, wala na ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Iyan ang kabuuan ng pelikulang ito. Bagamat simple lang ang kwento ng low-budget na pelikulang ito, napaka-interesante naman ng mga metapore nito. Sa totoong mundo, karamihan sa atin ay nakakulong sa isang walang katapusang siklo. Maging sa trabaho man o sa pamilya, araw-araw, paulit-ulit lang nilang ginagawa ang mga parehong bagay. Sa sandaling huminto sila, agad nilang mararamdaman ang krisis na paparating. Sa totoo lang, kung titigil ka at seryosong pag-iisipan, kung ano ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, mapagtatanto mo na karamihan sa mga pressure ay gawa-gawa lang natin. Sa pamamagitan lamang ng pagpapahinga ng isip, makakaharap natin ng positibo ang maganda, ngunit maikling buhay na ito. At dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe sa channel para suportahan ang Film Fanatic. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.